Paano kung ang pinagkakatiwalaan mong mga empleyado ang siya mismong kumukupit sa kita ng negosyo mo? Hindi lang basta kupit ng mga barya, kundi milyong-milyong halaga ng kita. Aray ko po naman! Yan daw mismo nangyari sa isang gasolinahan noong taong 2021 sa Binangonan, Rizal. Sa isinagawang investigasyon ng Binangonan Municipal Police Station, 2021 pa lang nagsimula na ang dalawang empleyado ng gasolinahan na mangupit di umano ng pera. Nagsimula po silang kumubra ng pera na hindi sila authorized noong February 21, 2021. Almost 3 weeks silang kumubra ng pera na hindi na sila autorisado, tapos hindi nila na ipasok sa bangko. Ayon sa sales log ng gasolinahan, February 2021 daw, ang unang beses na kumuha ng pera ang nooy branch supervisor na si alias Paul nang walang pahintulot. Isa sa mga resibo o yung mga ebidensyang inihain para mapanagot ang akusado, ang tinatawag na daily cash sales log sheet ng mismong gasolinahan. Sa isa sa mga dokumento, makikita po ang pirma ng akusado. Pagpapatunay di umano na na-release ang stock o yung produkto mula sa gasolinahan, pero ang sinasabing problema, hindi raw nakapag-remit ang akusado doon sa mismong kumpanya. Nakasaad din po sa dokumento yung halaga ng perang nakuha ng akusado. Naganap po ang 3 transaksyon mula po noong Pebrero hanggang Marso. Ang total na halaga ng nakuha ng mga akusado lumalabas humigit kumulang 1.5 million pesos. What? 1.5 milyong piso? Sa loob ng 3 linggo? Kwento ni Ana, hindi niya tunay na pangalan na siyang head supervisor ng gasolinahan at katrabaho ni Paul noon. Napansin daw niya ang tila pagiging maluwag ni Paul sa pera noong mga panahon na iyon. May one time na pumupunta sila dito ng Batangas, may kasama siya nakamotor. Umiikot-ikot sila kung saan-saan kumakain sa labas. Nang hanapin ni Ana ang mga deposit slip na siyang resibo sa pagre-remit ng kita ng gasolinahan sa kanilang head office, dito na raw nagsimulang maging kahina-hinala si Paul. Si supervisor, hindi na talaga siya nagpakita. Dahil sa pangyayaring ito, nagbaba ng order ang gasolinahan na hindi na pwedeng humawak ng pera ang mga hindi otorisadong empleyado ng kumpanya, kabilang na si Paul. Pero ang head cashier ng gasolinahan na si alias Betty, pinayagan pa rin daw si Paul na kumuha ng pera. Hindi niya makukuha yung pera kung hindi pinayagan ni... Dahil sa natulogang sabuatan ni Paul at Betty at dahil umabot na raw sa humigit kumulang 1.5 milyong piso ang nawawala sa kita ng gasolinahan, April 13, 2021 sa bisa ng Secretary's Certificate ng gasolinahan, nagsampa ng reklamo si Ana kasama ang isa pang Human Resource Officer laban sa 2 empleyado. Kaya pumasok sa qualified theft yung kaso ng ating 2 suspect dahil sa grave abuse of confidence o tinatawag na pagsira nila sa confidence sa tiwala ng kanilang employer. Imbis na gawin nila yung kanilang trabaho ay nagawa pa nilang pagnakawan ang kanilang employer. 1 taon matapos ang pagsasampa ng kaso ni Ana, April 8, 2022, ibinaba na ang warrant of arrest para sa kaso ni Paul at Betty na qualified theft. Pero ang 2 suspect na tila nag-ala Bonnie and Clyde, hindi na raw makita. Hindi na sila pumapasok simula nung maimbestigahan ng gasoline station yung pagkawala ng kanilang pera. Actually, yung address na binigay o aming nakuha nung una ay dun sa Bulacan. Ngunit nung nag-conduct kami ng research, napag-alaman namin na yung ating pangalawang suspect ay nakatira dito sa bandang Rizal. Nung lumapag yung tropa doon, may nakuhang impormasyon na hindi pala siya ulit doon nakatira. June 1, 2024, nagkaroon na ng linaw tungkol sa lokasyon ng isa sa mga suspect kasama ang resibo. Nagtungo ang CIDG DSOU sa Tanay, Rizal para arestuhin si Betty. Nang hanapin sa unang lokasyon ng suspect, walang Betty na humarap. Ano po si Ate Opo. Bakit? Wala, magtatanong lang po sana kami ng paupahan dito.
Matapos ang 2 oras na paghihintay kay Betty sa unang lokasyon, sunod na tinungo ng CIDG, DSOU at Resibo ang isa pang lugar sa Rizal. Habang kausap ng asset ang kamag-anak ng suspect, bumulaga sa mga operatiba ang hinahanap nilang si Betty. Ayun, lumabas. Labas ko na yung mga. Sige, hindi na alis yan. Ito na rin ang hudyat para hulihin ng mga operatiba si Betty. Kayo po si Ma'am Habang binabasahan ng kanyang mga karapatan, si Betty hindi makapaghintay. Naghugas kamay agad siya sa nangyari. Tumatawag ako lagi sa kanila para doon po sa pera. Tapos ang sinasabi niya lang po lagi sa akin is, nagka-cut off yung, nagka-cut off yung bangko. Tapos wala po siyang mabigay sa akin ng deposit slip po. Tapos wala naman po ako nahawakan kahit piso doon. Pero ang say ng dati nilang bisor na si Ana, "Ama ka na, Betty!" Yung head cashier, dapat siya yung nagpapatupad ng policy sa station, lalo-lalo sa pera. Alam ng mga cashier noon na bawal kukuha ng pera na hindi nag-update sa management or utos ng management. Pero ang laging mukhang bibig ni head cashier ay siya daw ang bahala pagka kumukuha siya ng pera. Sorry, Betty. Sa korte ka na lang po magpaliwanag. Napag-alaman ng Resibo na January 5 nitong taon, nahuli na ng ibang unit ng PNP ang partner in crime ni Betty na si Paul, pero nakapagpiyansa rin daw ito agad sa pag-asang makuha ang kanyang panig ukol sa mga paratang laban sa kanya. Nitong June 11, 2024, nagtungo ang Resibo sa Pulilan, Bulacan. Pero ayon sa mga taga-barangay, hindi raw nila kilala ang suspect. Hindi ko talaga kilala, hindi namin kilala yung taong yan. Ngayon po ay ika-13 sa buwan ng Hunyo. Nakuha po natin yung numero ng tiyuhin ng supervisor ng gasolinahan. Siya ho yung itinuturong parang primary accused dito sa naganap na nakawan sa lugar na iyon. Kanina pa ho kami tumatawag. Ito na ho yung pang-ilang beses na attempt, subalit hindi ho kami sinasagot. Bukod doon sa mga tawag, magpapadala rin po kami ng text message dito ho sa tiyuhin ng supervisor. Baka sakali ho sumagot, pero nag-attempt na rin ho kami. Itong mga nakalipas, hindi ho kami nakakatanggap ng reply sa kanila. Naharap sina Paul at Betty sa kasong qualified theft o paglabag sa Article 310 ng Revised Penal Code of the Philippines. Nakapag-bail na yung ating suspect last week, pero it doesn't mean na lusot na siya sa kanyang kaso. Magtutuloy yung hearing dahil sa pagkakahuli sa kanya. Pansamantala ring nakalaya si Betty noong June 7, 2024 nang magbayad ng piyansa na mahigit 120,000 pesos. Pero kung mapatunayang may sala matapos ang mga pagdinig sa korte, naharap sila sa 12 taong pagkakakulong. Sa amin, ma'am, siguro parang worth it lahat ng pagod at puyat. Hindi na sa part na nakatulong ka sa kumpanya. Mas mabigat ang parusa sa pagnanakaw kung sinira rin ang tiwala ng biktima. Nariyan ang batas para habulin ng mga abusado. Lalo na kung malinaw pa sa sikat ng araw ang mga resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel